Law, sukad niadtong Ash Wednesday, din gisugdan nato ang pulong o ang panahon sa Kwaresma. Nasayod na kita na ang pulong Kwaresma nagagikan sa Espanyol man nga term, nagagikan sa pulong 40 nga si Kristo gidala dito sa disyerto o sa mamingaw nga lugar for 40 days and 40 nights. Ang 40, bililhon po sa mga Israelita tungod kay niyatong panahon nga sila naulipon sa Ehipto, si Moses nahimong agent for liberation para sa mga Israelita. Gidala ang mga Israelita dito sa Kamingawan for 40 years. 40 katuig nga naglaroy-laroy dito sa Kamingawan. So wala pa sila kaabot dito sa Kanaan, ang lugar nga gitawag og milk and honey. Kanang puno sa katambok ang lugar o kanang puno sa grasya. Mao ni ang nadungog nato sa unang pagbasa. Diin si Moises mitudlo sa mga Israelita nga muhangad og pasalamat kadto sa Ginoo human nila nasinati ang unang bunga diha sa ilahang pag-antos, pag-agwanta sulod sa 40 ka tuig. Mihalad sila sa ilang mga abot ngadto sa Ginoo bisimba. Karon gihatagan na pud kita sa simbahan og panahon na mobalik lantaw diha sa ato ang kaugalingon aron nga mahimong makakita kita sa makahuluganong pagselebrar sa umaabot nga Easter season or kadang ang paghandom sa pagpasakit, pagpakamatay o pagkabanhaw ni Jesus. Dining higayuna sa unang Domingo sa Kwaresma, ang atong pamalandong sama sa pagsubay sa nahitabo ni Jesus dito sa Kamingawan. Disyerto. Matud pa ang disyerto usa ka lugar nga puno sa kahadlok. Tungod kay tugnaw, init, kung ting-init, ngit-ngit kay way suga, way pagkaon, walay tao. Puno sa gitawag natong kahingawa. And yet Christ was brought there by the Holy Spirit. Wala siya gidala dito pinaagi sa yawa. Kundi gidala siya dito sa Espiritu Santo. Hinumduman nato na ang maong pagbasa gikan kang San Lucas chapter 4. Nagpasabot na bag-o lang si Jesus nakadawat sa bunyag dito sa suba sa Jordan. Kung ibalik na ako, si Jesus nga puno sa Espiritu Santo, mibiya sa Jordan. Mao ni unang gisulti dito. Unya gidala siya sa Espiritu Santo ngadto sa Kamingawan. Now, kabaluta unsa kalisod? Siguro not by experience but by theory. Unsa kalisod ang naa dito? Walay pagkaon. Si Jesus, sa iyahang pagpundo for 40 days and 40 nights, gitintal sa yawa. Unang butang nga angay siguro natong pamalandungan, there is a difference between temptation and testing. Temptation brings us away from God. Temptation comes from the devil, comes from yawa sa Satanas. Testing, pagsulay, brings us closer to God. Testing
makes us elevated, becoming better individuals. Mao ni ang kalainan, ang pagsulay ug ang tintal. Sa ato pa, ang pagsulay pwedeng iya sa Ginoo or iya gyud sa Ginoo. Dili iya sa yawa. Ang tintal iya sa yawa. Dining panahon ni Kristo, gitudloan kita nga mga sumusunod sa padayong pagpamalandong unsaon paglaban dining gitawag nga mga lingla o tintal. Kita naman ninyo siguro sa mga Facebook, sa mga uban pa din mga opinions, kining doon natong election, o niya daghan na kayo ang mga komentaryo about namong mga pari, ang mga pari na nag-apil-apil sa politika o kanang gitawag paila sa mga color kung asa siya. No? Suot-suot tong mga pink kay Makaleni. Ang uban pod, wa kayo masulti nga maka-BBM. Ang uban pod, ingin-ani yun ana. Kaya daghan kay komentaryo, madungog nato. Kanong dili naman lang mag-neutral ang simbahan, nga supposedly neutral magyud ang simbahan. Sometimes, or most often than not, my dear brothers and sisters, sahay ang mga nakabutang sa mga Facebook, dili mga tinuod, mga trolls, mga troll farms. Ya madala ta sa ato ang emosyon. Tungod kay napo tayo gidapigan. Posible na nahitabo to, gipicturean lang, niya gipost, o mo na ni. Ya tungod kay nakita nato, mutuod ayon ta. Mo na nga, nindot siguro hatagan natong paagi ang ato ang pagsaulog karon. Why was Christ brought to the desert? Pwede man siya, dili siya mo adto dito. Ano, adto pa man yun dito sa kamingawan o kakuyaw. Nga pwede man siya nga, Son of God man siya. Ginoo man siya. Pwede man siya dito lang sa highway or dito sa city. Actually, sa akong pamalandong, it was also purposely done para mahatagan ni Kristo og dugang kanabang strength sa iyang identity nga gikahimutan sa Dios. Unsa man tong identity? Niadtong panahon nga siya gibunyagan, adunay tingog gikan sa panganod nga mingon, kini ang pinangga kong anak. Nahimuot ako kaniya. Napakadindot pamaladungan, I am the Son of God. That's my identity. Now, unsaon ka nga mahimo pang ma-assure ang ako pagka-Son of God? And one way of assuring it is to know what kind of kanang temptation should I be dealing of. Dili basta-basta nga mahimo kong liberator. Unsaon man ako pag-conquer nga mahimo kong ilansang sa krus ug madamlag. Unsaon man ako pag-conquer diyan ang mga pagdagbal, bunal-bunalan ko, purong-purungan ko. So it's all about being prepared in His endeavor. So unang-una, very basic. Ang tintal ni Jesus, himuon ang bato nga pan. In other words, kung himuon ako ning pan, ang bato, I will be satisfied. Yes, I will be fulfilled. Gutom ko, mapuno ang ako ang tiyan. But in the end, unsa may epekto, I will be selfish. Ganuman, wala na ko lantawa ang kaayuhan sa ako ang katawhan.
ang kaayuhan sa gigharian sa Dios. In other words, ang unang Domingo sa Kwaresma nag-awhag nato. There were times na nahimutang selfish sa ato ang kinabuhi. Gusto tang kita lang ang masatisfy. Gusto tang kita lang ang makatagamtam sa kalami dining maong mga naa sa ato ang kinabuhi. Mao bitaw na nga daghang mga tao moingon na lang bahalag mag-away mo din ha Russia o Ukraine. Pasawa lang milabot. That is selfishness. And therefore, the road to selfishness is the road to division and partiality. That is very unchristian. Another temptation, kining giingon dinhi nga power. Ano ba mag-acquire ta? I have to acquire these things. Kay kung naan ako ani, tada ko'y gahom, tada ko'y kusog. In other words, simbahon ko nila. No? Mura ko, I am like God kung naa ko'y daghang kwarta, kung daghan ko og property, kung daghan ko og mga naabot na achieve academically or what. Simbahon ko nila, mura ko og Ginoo. And that is close to selfishness. Power brings people to selfishness. And that is not the way Christ wants to lead His people. Moto na, kanunay niyang gamiton. Dili ang iyahang achievements. Dili itong paagi nga, tanawa, kaya na ko nga makapahawa og demonyo. Kaya na ko magpabuhi og patay. Kaya na ko nga pabukhon sa mata ang mga buta. Wala niya gipanghambog na. Kundi ang iya gigamit, ang kasulatan. Ang kasulatan nag-ingon. So it is nice to go back once again to the Bible. Read the Bible as a means for peace, reconciliation, forgiveness. Ang ikatulo nga tentasyon, kining gitawag nga authority. Pag naanata sa authority daw, siyempre, kita ang sundon, kita ang gustong masunod, ayaw na pamati sa uban. Kining maong unang Domingo, sama daw ni sa ato ang paagi sa pagdala sa usa ka pamilya. Kabantay mo, doon na daw upat ka klaseng mga ginikanan sa kalibutan pag dumalaw pamilya. Una, kanang gitawag og authoritarian parenting. Authoritarian parenting, mao tong ginikanan na walay laig yun na kundi pagdisiplina sa anak. Ayaw na. Ayaw ang to, ayaw dire. Diara ka. Walay huna-huna kung mo explain o unsa. It's more about discipline and controlling. Mao na ang mga bata magkurog. Walay ikasulti. Hadlok sa ginikanan. Authoritarian. Ang lain is permissive parenting. Ang permissive, kanang loving sila nga ginikanan, pero wala po sila klarong guidelines. Mura ba og letting the child do what he likes, what she likes. Mura siya og kanang adult. Mura ba you are a friend to the child, pero wala kay limitation nga gihimo. Permissive. Ay katulo, kanang gitawag og authoritative parenting. Authoritative parenting, mao din giingon nga highly responsive ngadto sa mga bata, ngadto sa membro sa pamilya, unya able to take care of the emotional needs of the child or of the kids.
Kada makabalo sa mga panginahanglan sa bata. In other words, naa ang disiplina, pero they also know how to set limits. Kabalo sila muhatag og klarong direksyon ngadto sa mga anak. Ang ikaapat, kanang gitawag nga disengaged parenting. Ang disengaged parenting, mo na tong walay paki sa mga bata. Ang amahan, mumata, mulakaw ra sa iya. Ang inahan, walay hunahuna, nga limpyuhan ang anak. Ang anak, nagsige ra og adto, bisag asa, walay direksyon. Disengaged. Ang unang Domingo sa Kwaresma is another occasion for us to look at Christ, whose life is like an authoritative parenting. Muhatag o giya para sa maayong direksyon. Hinaot na, if we connect from time to time with Christ, the effect would be we become agents for peace, for reconciliation, for forgiveness, and for renewal. Tulo lang yun kabutang ang ipadangat sa tua panahon sa Kwaresma. Fasting, praying, and giving. Fasting is to offer something for the betterment of the community. Mauna na ang paagi sa pag-ingon in collaboration with others for a noble cause. In solidarity with others. So kung magunahon na ta sa Ukraine, nag-iatake sa Russia, mahunahon na ta, dili sa kumukaon karon, daghan kayo sa Ukraine karon nga walay makaon. I-offer sa dako ni para sa ilaha. If we can do that, then we are not far from following Christ. Praying. When we pray, di ba, kung mag-ampo ta, ang unang nasa otong utok, bao ang pag-ampo para sa itong kaugalingon. Tagai ko og good health, Lord. Gaana nga akong gibati. Please guide me. It's always me and me and me. But we do not pray first for others. This is the beauty of Lenten season. Ang ikatulo, giving. Pag-iyon nga acts of mercy. Every day, for 40 days daw, mas dindot kong naatay himuon nga makapahimuot sa Ginoo. Makapahimuot sa atong palibot. It could be chatting with those people na we do not like. Praying with those people we hate. Matando ka kasing-kasing. Ang pagsimba nato karon mauunta ang mahatag nato og dugang kadasig nga mamahimutang agents following Christ, thereby making our world so beautiful to live with.